Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Alam mo, minsan naiisip ko. Sa panahon ngayon, bihira ka na talaga makakita ng politiko na tunay mong masasabing para sa tao. Marami kasing politiko ngayon, parang naglalaro lang ng chess. Puro diskarte, puro imahe, puro pansariling agenda. Pero minsan, may isang tao na bigla na lang lalabas at ipapaalala sa atin na oo, posible pa rin ang matino, tapat at makataong pamumuno. At isa diyan, walang iba kundi si Mayor Vico Sotto. Kung tutuusin, galing siya sa isang sikat na pamilya, artista, kilala, may pangalan. Pero alam mo, di niya ginamit yun bilang sandata para makuha ang simpatiya ng tao. Sa halip, ipinakita niya na hindi kailangang maging maingay para mapansin at hindi kailangang magyabang para maramdaman ng tao ang tunay na serbisyo. Ang tahimik niyang karisma at sincerity, yun ang nakakabilib. Hindi siya nagpapasikat, pero ang resulta ng trabaho niya, siya na mismo ang nagsasalita para sa kanya. Naalala ko nung unang beses kong napanood si Vico sa isang interview. Simple lang siya magsalita, walang paandar, walang script, walang halong drama. Pero bawat salita niya, ramdam mo. Parang yung klase ng leader na hindi mo kailangang pagdudahan kasi nakikita mo sa mata niya, yung katapatan. Ang sabi niya noon, ang gobyerno ay hindi negosyo. Ang serbisyo publiko ay hindi para yumaman ka. Grabe no? Simple lang pakinggan pero malalim. Kasi sa panahon ngayon, ang pagiging tapat ay parang bihirang yaman. Rare commodity. Alam mo kung bakit siya kahanga-hanga. Kasi kahit bata pa siya, hindi siya nadala ng sistema. Sa halip na sumabay sa agos, pinili niyang tumayo sa prinsipyo. Kahit pa alam niyang mahirap, kahit pa may mga sumisilip, pumupuna, at minsan inaaway siya dahil iba siya. Pero doon mo makikita ang lakas ng loob niya, hindi dahil gusto niyang magpasikat, kundi dahil gusto niyang baguhin ang luma at bulok na sistema. At yan ang tunay na leadership, hindi yung puro utos, kundi yung marunong makinig. Hindi yung puro dada, kundi yung may gawa. Marami kasing leader ngayon, gusto ng kapangyarihan. Pero si Vico, gusto ng responsibilidad. Hindi siya perfect. Wala namang leader na perfect. Pero ang mahalaga, nakikita mong may puso siya sa ginagawa niya. May isang kwento nga na tumatak sa akin. Noong pandemic, habang marami pang ibang politiko ang abala sa pagpapapogi o sa presscon, si Vico abala sa ground. Nandun siya, nakikipag-usap sa frontliners, nakikinig sa mga residente, at inaayos ang sistema para maging mas mabilis at mas tapat ang tulong. Walang camera, walang script, trabaho lang talaga. At doon mo makikita, hindi mo kailangan ng malaking stage para gumawa ng kabutihan. Kailangan mo lang ng malasakit. Alam mo, sana mas dumami pa ang mga tulad ni Mayor Vico. Kasi hindi lang siya basta public servant, isa siyang inspirasyon. Na kahit hindi ka politiko, mapapaisip ka rin. Paano ko kaya magagamit ang buhay ko para makapaglingkod sa iba, sa sarili kong paraan? Kasi ang pagiging servant, hindi lang yan para sa mga may posisyon. Pwede kang maging servant sa pamilya mo, sa pagiging mabuting anak, kapatid, o magulang. Pwede kang maging servant sa trabaho mo, kapag inuuna mo ang integridad kaysa sa shortcut. Pwede kang maging servant sa komunidad, kapag natutunan mong magmalasakit kahit sa mga hindi mo kakilala. Si Mayor Vico, oo, mayor siya, pero higit pa doon, isa siyang paalala. Na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na hindi papatay ang tapat na pamumuno. At na may mga tao pa ring handang manindigan kahit mahirap. Basta tama. Kung tutuusin, madaling magalit sa sistema. Madaling magsabi ng, ganyan na talaga sa Pilipinas. Pero si Vico, hindi siya pumayag sa ganong mindset. Pinili niyang maging bahagi ng solusyon. At siguro yan din ang hamon sa atin. Na huwag lang tayong maging kritiko, kundi maging katuwang sa pagbabago. Kasi sabi nga nila, change doesn't start in government. It starts with people. At kung bawat isa sa atin ay gagawa ng mabuti, sa sarili nating maliit na paraan, baka hindi man bukas, pero darating din ang panahon na mararamdaman natin ang totoong pagbabago. Kaya kapag naiisip mong wala ng pag-asa,
Alalahanin mo si Mayor Vico. Hindi siya superhero, pero ginagawa niya ang makakaya niya araw-araw. Tahimik, tapat, at totoo. At kung kaya niya, baka kaya rin natin sa sarili nating mga paraan. Siguro yan ang tunay na aral mula sa kanya. Ang serbisyo ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagmamahal. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa katotohanan. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay estudyante, manggagawa, o simpleng mamamayan, tandaan mo, hindi mo kailangang maging mayor para maglingkod. Ang kailangan mo lang ay pusong handang gumawa ng tama kahit walang nakakakita. At kung gusto mong makakita ng tunay na halimbawa, tumingin ka kay Mayor Vico Sotto. Isang leader na nagpapatunay na ang kababaang loob ay mas makapangyarihan kaysa sa kayabangan, at ang katapatan ay mas tumatagal kaysa sa kasinungalingan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast, kung saan ang mga kwento ng buhay ay nagiging inspirasyon at ang mga simpleng aral ay nagiging gabay sa ating araw-araw na paglalakbay. Hanggang sa muli, ako po si Edwin at ito ang podcast kung saan tayo natututo, nagmumuni at lumalago. Sama-sama.